Ito ay nagsasangkot sa ating pamilya. Wala kang sinasabi dito. Ibigay mo lahat. Pag-iisip ni Dax. Nanakot si Dax na luminya sa Florian at hinawakan siya ng kanyang shirt nang walang isang salita. Matunog na halik. Nang walang babala, ang Dax ay nakalapag ng malakas at malulutong na sampal sa mukha ni Florian. Ang sampal ay napakalakas na ang mukha ni Florian ay agad na namamaga. Bigla, ang ward ay naging pidrop tahimik. Ang bawat tao ay natatakot at nagalit, ngunit walang nagmamasid na gumalaw. Si Florian ay umuulan sa sakit habang tinitingnan niya ang ide sa pagkabigla at takot. Ikaw, Lee. Sampain ito. Siya ang batang Panginoon ng pamilya ng Darby. Ito ay nakakahiya upang makakuha ng slap sa pamamagitan ng Dax sa harap ng lahat. Marami sa mga malalaking pamilya ang nanonood sa kanila mula sa labas ng ward. Ito ay napaka-mortifying. Naisip niya. Florian, tama ba? Hayaan mo akong sabihin sa iyo na ang pamilya ng Darby ay walang kinalaman sa akin at wala akong interes sa iyong ACT, ngunit pinipigilan ang iyong mga tainga at pakinggan ng mabuti. Kung mayroon itong anumang bagay na may Daryl, kailangan mo nang dumaan sa akin. Papatayin ko kung sino man ang nakakaapekto sa isang piraso ng kanyang buhok. Ang tinig ni Dax ay walang kahulugan at malamig. Bam! Binaligtad niya ang kanyang pulso, at isang palakol ay biglang lumitaw sa kanyang kamay. Siya ay sumisigaw ng husto at inihagis ang palakol sa pader. Bam! Ang ward ay kulang ng bahagya habang ang pader ay nagtutulak. Ang buong ospital ay pinodrop tahimik. Si Florian, kasama ang kanyang namamaga na mukha, ay nakakuha ng ilang hakbang pabalik sa likas na pag-ubos, at ang kanyang katawan ay natipong sa pinto. Gusto niyang labanan, ngunit hindi siya maglakas loob. Si Florian ay nag-iisa sa kani-kanina lamang at naging isang antas na 5 makapangyarihan, na lubos na makapangyarihan. Gayunpaman, kapag nakaharap sa Dax, wala siyang lakas ng loob kahit na ipagtanggol ang kanyang sarili. Ikaw, G. Fami ng mukha ni Yumi. Gusto niyang magsalita, ngunit nadama niya na ang kanyang lalamunan ay naharang. Ang Dax ay gumulong sa paligid ng silid at ipinahayag ng walang bahala, gusto ko lang malaman kung gaano kahihiyan ang bawat isa sa inyo. Kinik mo si Daryl mula sa pamilya at gupitin ang lahat ng relasyon sa bawat isa. Ngunit ngayon na kailangan mo siya, hinihiling mo sa kanya na bumalik. Ang kanyang tingin ay nahulog pabalik sa Daryl. Narinig ko ang iyong lolo na nagsasabi na ang Florian ay kukuha ng pamilya, kung gayon, hayaan siyang maging donor. Bilang isang patriarka, mahalaga na ipakita na handa siyang isakripisyo ang kanyang kalusugan. Kung hindi niya siya maaaring gawin ang isang maliit na pabor, paano siya magiging patriarka? Ano ang isang grupo ng mga walang puso na idiots? Ang ward ay puno ng patay na katahimikan habang ang mga miyembro ng pamilya ay tumingin sa isa't isa, hindi makapagsalita. Ang Florian at Yumi ay namumula. Paano mo ako? Gaano ka maglakas loob? Samantala, nakatulong ang Old Master Darby sa kanyang sarili at glared sa Dax. Paano mo mangahas, Dax Sanders? Hindi pa matagal, nagdala ka ng iyong mga kalalakihan sa gulugod sa aking mansion. Ngayon, dumating ka dito upang maging sanhi ng problema muli. Sino sa tingin mo ikaw? Ang Old Master Darby ay galit na galit. Ginawa ni Daryl ang isang kasuklam-suklam na gawa na sinira ang reputasyon ng kanyang kapatid na babae. Sa lumang Master Darby, na nagbibigay sa kanya ng isang pagkakataon na maging isang donor ay bilang mapagbigay na bilang ng isang makakakuha ng. Gayunpaman, nagpa siya si Dax Sanders na maging sanhi ng problema sa instant na ito. Naisip niya na ang Dax ay isang bastos at mapanghamak na bata. Hindi niya binabayaran ang pamilya ng Darby. Tila ang undeterred ng Dax ng D. Old Master Darby, tinawag ko na ito lamang dahil sa Daryl. Hanggat narito ako ngayon, walang paraan na magdonado si Daryl sa kanyang utak ng buto, siya ay tumawa. Ikaw, G. Ang lumang Master Darby ay nanatiling mabigat habang itinuturo niya ang ile sa kanyang nanginginig na daliri, hindi makapagsalita. Ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ay nagagalit, ngunit wala sa kanila ang mailakas ng loob na magsalita. Pakimulin, lumang-lumang Master Darby. Tutulungan kita mong mapupuksa ang basura na katulad niya. Isang boses ang biglang sinabi. Ang biglaang tinig ay sinusundan ng isang kaakit-akit na figure na nagmamartsa patungo sa kanila.
Ang tayahin ay may magandang mukha na may malamig na pagpapahayag at isang mahabang tabak sa kanyang kamay. Ito ay Abbess ina Serendipity. Kamakailan lamang, ang Abbess na ina Serendipity at ang mga alagad ng Sisi ay nanirahan sa Darby Mansion. Nagpapasalamat siya sa kabaitan na ipinakita sa kanila ng pamilya ng Darby. Sa sandaling narinig niya ang balita, ang Abbess Mother Serendipity ay nagmadali sa ospital kaagad. Siya ay galit na galit sa kaganapan na lumalabas sa harap ng kanyang mga mata. Old Master Darby, mangyaring manatiling kalmado. Ikaw ay may sakit. Mangyaring mag-ingat sa iyong katawan. Hayaan mo akong tulungan kang mapupuksa ang basura tulad ng Daryl, siya ay naaliw. Tinitigan niya si Daryl na may hindi karaniwang nakakaakit na liwanag. Sa isang instant, Daryl na dama na nakulong ng isang nakamamatay na aura at panis ng kaunti. Bakit ang Abbess Mother Serendipity sa lahat ng dako? Pinakamahalaga, bakit tinutulungan niya ang pamilya ng Darby? Siya ay nagtaka. Si Dax, na nasa tabi ni Daryl, ay nanunuya sa paningin sa kanya. Ang Abbess Mother Serendipity ay may isang malakas na presensya. Si Daryl ay nagsusuot ng kanyang makakaya upang huminahon. Abbess Mother Serendipity, hindi ko maalala saktan ka. Bakit kailangan mong iwaksi ako? Tinanong niya, nabunga. Sa unang pagkakataon na nakilala nila sa panahon ng kompetisyon ng Elixir, sinubukan niyang patayin siya ng walang isang salita. Ngayon siya ay nagsisikap na patayin siya muli. Siya ay nalilito dahil siya ay lubos na sigurado na hindi siya nasaktan sa kanya. Ang kanyang magandang mukha ay nalulula sa pagkasuklam. Daryl, ang iyong lolo ay may sakit at hindi mo nais na i-donate ang iyong buto ng buto. Anong kahiyahiya na apo? Hindi nakakagulat na ikaw ay may kakayahang tulad ng isang kasuklam-suklam na gawa laban sa iyong kapatid na babae. Kukunin ko na alisin mo sa ngalan ng pamilya Darby ngayon, inaangkin niya. Nakuha mo ang panahon sa Elixir competition. Sa oras na ito, hindi ka magiging maswerte, naisip niya ang sarili. Malubhang enerhiya na pinalabas mula sa Abbess Mother Serendipity. Sa isang instant, ang lahat ay maaaring makaramdam ng kanyang makapangyarihang aura, at lahat ay hindi makatutulong ngunit mumiti. Tuwang-tuwa silang lahat na mawawala. Sa Abbess Mother Serendipity sa kwarto, Daryl ay ang donor, alinman patay o buhay. Gayunpaman malakas na Dax siya ay isang Master General, at ang Abbess ina Serendipity ay hindi bababa sa isang Martial Marquis. Sa kanyang kakayahan, kahit na sa Dax labanan sa kanya sa parehong oras ay hindi tumayo ng isang pagkakataon. Lumakad si Dax patungo sa kanya at tinigan sa kanya ng walang takot. Mali ka. Una, hindi kailanman sinalakay ni Daryl ang kanyang kapatid na babae. Pangalawa, si Carol ay nag-cut ng lahat ng relasyon sa kanyang pamilya. Ang matandang lalaki na nakahiga sa kama ay hindi na ang kanyang lolo. Sa ikatlo, ang mga taong ito ay halos pumatay ng ama ni Daryl. Sila ay nagkasala sa kanya, kaya wala siyang obligasyon na maging donor. Wala akong pakialam kung ikaw ang matanda ni Emmy. Wala kang karapatang maging hindi makatuwiran. Tinawagan ba niya ako ng di makatuwiran? Ang pag-iisip ng Abbess na ina Serendipity. Ang mukha ni Abbess Mother Serendipity ay nagdidilim habang siya ay sumigaw, Kid, alam ko na ikaw ay isang makapangyarihang tao sa lungsod, ngunit wala kang karapatan na magsalita sa akin kaya usbong. Maaari kang magtanong sa paligid kung sino ang Daryl. Tanungin ang lahat dito kung naniniwala sila na ang Daryl ay walang sala. Siya ang matanda ni Emmy at ipinakita sa kanya ng lahat ang lubos na paggalang. Gayunpaman, ang Dax ay may mga lakas ng loob na tumawag sa kanya ng hindi makatwiran. Abbess, sinabi ko maraming beses na hindi ko sinaklaga ang aking kapatid na babae. Kung hindi ka naniniwala sa akin, mayroon kaming isang pagsubok sa dugo na tapos na malayo dahil kami ay nasa isang ospital. Maaari nating malaman kung sino ang bata, sabi ni Daryl, lumakad ng pasulong. Biglang nagdidilim na ang mukha ni Florian at Yumi. Tama, lahat sila ay nasa ospital. Kung sinubukan nila ang dugo ng sanggol, ang katotohanan ay malantad. Yumibit ang kanyang mga labi at step pasulong. Daryl, huwag isipin na maaari kang makakuha ng malayo sa ito. Alam ko kung ano ang iniisip mo at tatakbo ka o tumawag para sa tulong sa panahon ng pagsubok, tama ba? Paano mo maglakas loob na hilahin ang mga tricks sa harap ng Abbess Mother Serendipity? Pagkatapos nito, lahat ay nodded sa kasunduan.
Best Mother Serendipity, Daryl ay puno ng mga trick. Huwag mahulog para sa mga ito at hayaan siyang makatakas, Yumi smiled mahina. Q. Ikaw ay lahat ng idiots. Kabilang ang Best Mother Serendipity. Lahat ng idiots. Umalis ako sa Daryl. Ielek yelled bilang hindi na siya ay naglalaman ng kanyang galit pa. Na-trigger nito ang Best Mother Serendipity habang siya screamed, bilang isang cultivator, ako hate nakikita ang walang puso bastards tulad ng Daryl. Papatayin ko siya ngayon kahit na ano ang kinakailangan. Itinuro niya ang mahabang tabak sa kanyang kamay ng direkta sa Daryl. Ang paglipat ay mabilis at nakamamatay. Daryl, run! Dex yelled. Hindi niya inaasahan ang Abes ina na maubos na mabilis na pag-atake. Nang walang pag-aatubili, tumakbo siya sa harap ni Daryl upang protektahan siya. Dax, mag-ingat! Sinabi ni Daryl, nagulat. Pinagmamalaki niya ang kanyang mga ngipin at nagmadali. Ang Abes na ito ay hindi bababa sa isang martial artist, kahit na ang dalawa sa kanila ay nakipaglaban sa kanya, hindi pa rin sila nakatayo. Wala silang pagpipilian ngunit upang labanan. Bakit ka pa rin dito? Tumakbo. Dabyag kapag nakita niya na Daryl ay hindi tumakas palayo ngunit nanatili sa kanya. Nablock ng ulak ang tabak sa kanyang palakol. Kamangmangan kills, Abes ina Serendipity scoffed. Siya ay isang general lamang. Ano ang ginawa sa kanya sa tingin niya maaaring labanan? Hinihiling niyang patayin, naisip niya. Nang walang babala, ang Abes na ina Serendipity ay mabilis na lumipat, at ang kanyang tabak ay napuntahan sa pamamagitan ng puso ng Dax. Agad, ang dugo ay nagdulot ng kanyang dibdib, walang kontrol. Dahan-dahan na hulog sa lupa. Ang tabak ay dumaan sa kanyang katawan. Arf! Dax groaned at staggered sa sakit, ang kanyang aura pagpapahina agad. Dax! Daryl groaned bilang siya pinapanood Dax sa sakit, nanginginig. Siya ay nagmamadali patungo sa Dax upang hawakan siya, ngunit sa panahong iyon, ang mukha ni Dax ay naging maputla na ang dugo ay patuloy na nag-aalis sa kanya na nagtataglay ng kanyang katawan. Nadarama niya na hindi niya gagawin ito sa oras na ito, ngunit hindi niya ikinalulungkot ang ginawa niya. Daxen! Daryl groaned sa galit, ang kanyang mga mata dugo-dugo bilang siya ay nalulula sa matinding paghihirap. Samantala, ang lahat ng mga miyembro ng Darby ay labis na napapatunayan at nasasabik. Haha! Ang Dax ay napakalaki ng mga sandali na nakalipas, at ngayon ay sinaktan siya ng Abes na ina na Serendipity. Haha! Ito ay isang mahusay na desisyon na i-host ang Abes ina Serendipity at ang mga taga-emi tagasunod. Iniisip ng mga miyembro ng pamilya. Sa kabilang banda, ang mga mata ni Daryl ay pula habang siya ay nagtataglay sa Dax ng mahigpit habang ang mga luha ay nag-stream ng kanyang mga pisngi. Dax, manatiling gising. Kailangan mong manatiling gising. Ang mukha ni Dax ay si Ashen at White. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang umiti ng kaunti at mahina. Bakit? Bakit mo umiiyak? Ay hindi papatay. Daryl. Remember. Huwag mag-abuloy. Shut up. Ang Abes Mother Serendipity ay unti-unting lumakad malapit sa Daryl. Ang kanyang masarap na mukha ay hindi nagpakita ng damdamin. Daryl, ikaw ay susunod. Itinaas niya ang kanyang tabak at itinuro ito sa Daryl. Hindi siya masama sa pagstabbing ng Dax. Naisip niya na sinuman ang nakipag-date sa Daryl ay dapat na isang bastar na katulad niya. Dalhin ito sa... Kukunin ko kayo. Itinaas ni Daryl ang kanyang ulo at nagbigay ng Abes na ina na may sitipiti isang nakamamatay na tumitig. Nagpapakita siya ng isang hangin ng karahasan. Itinaas niya ang kanyang kamay, naghihintay para sa kanyang tabak na pag-inom ng dugo upang lumitaw, handa na upang labanan siya. Hindi ko kayo labanan dahil ikaw ay isang matanda, ngunit hindi ito nangangahulugan na natatakot ako sa iyo, naisip niya. Gayunpaman, ang Dax ay tumigil sa kanya at mumbled, Daryl, mangyaring tumakbo. Huwag makakuha ng patay. Arf! Daryl groaned sa pagtutol bilang siya dinaladak sa kanyang mga bisig at tumakbo patungo sa window, handa na tumalon. Sinusubukang lumayo. Ang Abes Mother Serendipity ay tumawag bago siya tumalon habang inilunsad niya ang kanyang tabak sa Daryl. Ding!
Sa isang blink ng isang mata, ang mahabang tabak ay natatakan si Daryl mismo sa likod. Gayunpaman, walang dugo na dinala sa kanya. Sa halip, ang lahat na nakita nila ay isang flash ng liwanag. Ito ang Celestial Silkworm Armor. Iniligtas siya ng nakasuot sa ampi suot ito para sa isang araw. Gayunpaman, ang Abyss Mother Serendipity ay masyadong malakas. Kahit na ang tabak ay hindi pumasok sa kanyang katawan, ang kanyang panloob na enerhiya ay napakalakas na si Daryl ay lumabas ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa kabutihang palad, siya ay tumalon mula sa ward na lamang sa ikalawang palapag. Ano? Ang lahat ay naisip. Ang bawat tao ay nalilito na ang Abyss Mother Serendipity ay hindi nasaktan sa kanya. Paano dumating? Kahit na Abyss Ina Serendipity shivered ng kaunti. Ano ang nangyari? Naisip niya. Alam niya na sapat na ang kanyang tabak ay malubhang makapinsala sa isang tao, kahit na siya ay isang Marshal Marquis o kahit isang Marshal Santo. Ang kanyang ekspresyon ay naging malubhang at siya jump out ang window upang sundin Daryl. Gusto niya Daryl patay kahit na ano. Abyss Ina Serendipity ay nakarating sa sentro ng sahig. Tumingin siya sa paligid ngunit hindi nakita si Daryl. Ikaw ay maswerteng nakuha na ngayon, ngunit papatain kita sa susunod na makita kita, siya ay nagmuttered sa tabak sa kanyang kamay. Nakatayo siya sa isang pulang dugo sa sahig na dapat na Dax. Siya ay malamang na hindi gawin ito. Pagkatapos, siya ay bumalik sa ward. Sa kanyang pagbalik, hindi siya maaaring makatulong sa pagtataka kung ano ang nangyari. Bakit hindi nasaktan siya ng tabak? Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang isa sa mga panlaban sa sarili tulad ng Golden Defense, kasama ang kanyang kapangyarihan ng isang General Jin, walang paraan na maaaring siya ay sumibol sa kanyang tabak, naisip niya. Samantala, ang ward ay puno ng katahimikan. Ang Abyss Mother Serendipity ay lumakad at glanced sa paligid. Old Master Darby, ikinalulungkot ko kung natatakot ako sa iyo ng mas maaga. Ikinalulungkot ko na hayaan ko ang bastard na lumayo. Mangyaring pahinga. Iiwan ko kayo sa iyong pamilya. Siya ay nahihiya na hayaan ang Daryl tumakbo palayo. Ang lumang Master Darby ay nodded at pinapanood siya hanggang sa umalis siya. Ang iba pang mga miyembro sa ward ay nakakuha ng kanilang pagkaulo at tinatagusan sa Florian. Dahil ang Daryl ay umalis, ang kabuhayan ng lumang Master Darby ay nakasalalay sa Florian. Gulp! Pakiramdam ang pansin sa kanya, si Florian ay nagsisikap na hindi na umiyak ng malakas. Pinasisihan ito. Hindi ba tayo sumang-ayon na ang Daryl ay magiging donor? Paano lumalalim ang layo? Arf! Paano ako dapat uminom at partido na ginamit ko? Mahirap para sa akin na linangin sa hinaharap masyadong. Ano ang maaari kong gawin? Ang mga saloobin ni Florian ay nagpapatakbo ng 1 milya ng 1 minuto habang siya ay nagsisikap na pigilan ang kanyang pagkabalisa. Ang lumang Master Darby ay lumabas ng isang mahabang hininga at inihayag ng mahinahon, mangyaring, iwanan mo ako ngayon. Hindi ako pakiramdam at gusto kong magpahinga. Siya ay nabalisa sa pamamagitan ng kung ano ang nangyari at nadama na nahihilo. Ang natitirang bahagi ng pamilya ng Darby ay tumingin sa isa't isa bago umalis sa silid hanggang lamang si Florian, Yumi, Jackson, Rebecca at Drake ay naiwan. Ang mas naisip niya tungkol dito ang angry na nakuha niya. Siya ay pinaliit sa isang ordinaryong tao lahat dahil sa isang maliit na pagkakamali sa paglilinang at naging malubhang masama agad. Siya ay sapat na kapuspalad, ngunit ang Doc Sanders ay nagpasya na dumating at maging sanhi ng higit pang problema. Hindi niya ito kukunin. Si Florian at ang natitira ay nakatayo sa pamamagitan ng kanyang bedside habang nakita nila ang pagbabago sa mukha ng Old Master Darby. Wala sa kanila ang darating na gumawa ng isang tunog. Samantala, nagkaroon ng kumatok sa pintuan. Si Shelley ay pumasok sa ward at nagtanong ng malumanay na pagpasyahan mo ba kung sino ang magiging donor. Siya ay umalis ng mas maaga at napalampas ang marahas na labanan sa ward. Daryl tumakbo palayo, kaya ako ay ang donor, Florian nagsalita ayaw. Habang lumalabas ang sitwasyon, walang ibang paraan na maaaring lumayo si Florian mula sa pagbibigay ng donasyon. Ang Shelley ay nanunuya sa kung ano ang narinig niya. Ano? Daryl tumayo. Hindi siya ang uri ng tao. Impossible. Naisip niya.
Samantala, ang lumang Master Darby ay umabot sa isang mahabang hininga at sinabi, Direktor Sullivan, ang operasyon ay nangyayari bukas. Magkakaroon ako ng ilang pahinga ngayon. Ang lahat ng maaaring isipin niya ay kung ano ang nangyari mas maaga. Ang kanyang mga mata ay nagdidilim sa galit, kaya gusto niyang makakuha ng ilang pahinga. Shelley smiled at nodded. Tama iyan. Ang operasyon ay bukas. Mangyaring panatilihin ang ingay pababa kapag ang lumang Master Darby ay natutulog. Kailangan niya ang lahat ng iba pa na maaaring makuha niya bago ang operasyon bukas. Sa pamamagitan nito, umalis si Shelley sa ward. Matapos niyang umalis, lumakad pa ang Yumi at sinabi, bakit hindi ka bumalik at magpahinga? Magpapatuloy ako dito kasama si Florian upang alagaan si Lolo. Ang bawat tao'y nanatili dito mula noong huling gabi. Wala sa kanila ang nakapagpapatuloy upang makakuha ng anumang pahinga. Si Drake ay pagod na tinanong niya, ikaw ba ay tama na nananatili dito? Tatay, magiging mainam tayo, sumisisiti. Si Florian at ako ay mag-aalaga ng lolo. Pumunta lang sa bahay at magpahinga. Tama. Si Drake ay nalulugod na ang kanyang anak ay maswerteng may ganitong pangunawa na asawa. Dahil sinasadya ni Florian at Yumi sa pag-aalaga ng lumang Master Darby, Drake at ang natitirang bahagi ng pamilya ay maaaring umuwi at makapagpahinga. Hindi nagtagal, siya at ang natitirang miyembro ng pamilya ay umalis sa ospital na nag-iiwan ng Florian at Yumi. Sumunod ka sa akin. Si Yumi ay nakuha ang Florian sa isang sulok sa ikalawang palapag. Yumi, bakit mo ipilit na manatili sa pag-aalaga ng lolo? Nagreklamo si Florian. Mayroon akong isang operasyon upang pumunta sa pamamagitan ng bukas at gusto ko ng ilang pahinga. Natitirang bahagi. Ang lahat ng maaari mong isipin ay pahinga. Yumi ay sumira sa kanya ng husto at sinabi ng walang bahala, bakit ako kasal sa basura na katulad mo? Hindi mo lamang sinasalakay ang iyong kapatid na babae sa law, ngayon ay magbibigay ka ng dolyar ng iyong buto ng buto. Alam mo ba kung ano ang epekto nito? Huwag kailanman isipin ang pagiging isang mataas na ranggo na kulturan dahil kahit na kung saan mo linangin ang araw at gabi, palagi kang natigil bilang isang pangkalahatang master. Tama siya. Ang pagbibigay ng buto ng isang buto ay tulad ng pagbibigay ng panloob na kakanyahan ng iyong katawan. Ito ay gagawa ng isang paglilinang na paglalakbay ng mas mahirap kaysa sa iba. Ano ang magagawa ko? Si Florian ay nagmuttered. Ang idiot Daryl ay tumakas at mayroon lamang akong pagtutugma ng buto ng utak. Talagang basura ka. Yumi ay gumuho sa kanya. Mayroon akong ideya na magpapalakas sa iyo mula sa pagbibigay ng iyong utak ng buto. Si Florian ay halos lumundag sa kagalakan. Ano ito? Gusto niya gawin ang anumang bagay hanggat hindi niya kailangang i-donate ang kanyang utak ng buto. Yumi ay humihinga sa malalim at tumingin sa paligid. Walang sinuman sa ikalawang palapag at walang kiki sa lugar na ito. Siya ay dahan-dahang nagsalita, kung patay na siya, hindi mo na kailangang mag-abuloy. Ha? Si Florian ay halos sumigaw ng malakas. Ngunit ang grandpa ay buhay pa rin. Yumi ay gumuho sa kanya muli. Ang iyong lolo ay higit sa 70 taong gulang. Naging masaya siya at magandang buhay. Dahil masyado na siya ngayon, bakit hindi mo siya pinalayas mula sa paghihirap at ipadala siya? Ha? Iniisip ni Florian. Bigla, ang noo ng Florian ay tumulo sa pawis. Yumi, ikaw ba? Tinanong mo ba ako ng upang patayin ang grandpa? Panatilihin ang iyong boses pababa. Yumi scowled. Mayroon ka bang mas mahusay na ideya? Ngunit kung papatayin ko si Lolo, paano natin kumbinsihin ang natitirang bahagi ng pamilya? Ngayon na ang dalawa lamang sa atin ay nasa ospital, kung namatay si Lolo ng bigla, sila ay maghinala sa atin, ang Florian ay nangagtupad. Huwag kang mag-alala. Mayroon akong mga paraan upang matiyak na hindi nila pinaghihinalaan kami, si Rinyas ay nag-udyok sa Florian. Ngunit tila hindi niya nais na patayin ang kanyang lolo. Pagmamasid sa kanya, Yumi ay nascold. Ikaw ay isang walang silbi na piraso ng basura. Gusto mo bang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay na natigil bilang isang Master General? Kung gayon, magpatuloy at maging donor.
Siya ay bumaling at lumakad patungo sa ward habang ang Florian ay sumunod sa likod niya. Sa loob ng ward, pinalayas ni Florian ang kanyang mga fists. Siya ay maihalo-halong damdamin tungkol dito, ngunit sa wakas ay nagpasya siya na hindi niya ibibigay ang kanyang utak ng buto. Yumi ay tama. Si Lolo ay nanirahan sa isang mahaba at maluho na buhay. Nasiyahan siya sa lahat ng kayamanan at kasiyahan sa buhay. Wala siyang ikinalulungkot kahit na siya ay namatay ngayon. Iniisip ni Florian. Ang doktor ay nakakuha ng malalim na hininga at inihayag sa pamamagitan ng isang sombili, lumang mga Master Sanders, ang mga batang Master Sanders kondisyon ay hindi naghahanap ng mabuti. Ang tabak ay dumaan sa kanyang katawan, nawalan siya ng isang malaking halaga ng dugo, at ang kanyang mga organo ay nasira. Sa panahon ng operasyon ng mas maaga, nakapagpapatuloy lamang ako upang itigil ang dugo at patatagin ito pansamantala. Mula sa kung ano ang maaari kong sabihin, gagawin niya ito para sa isa pang araw. Ang puso ng mga lumang dalubhan ng Sanders ay lumubog habang binuksan ang kanyang bibig. At kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Daryl clenched kanyang fists katutubo, nadama niya na ang kanyang puso ay nasa kanyang bibig. Ang doktor ay nanatiling malungkot. Old Master Sanders, sinubukan ko ang aking makakaya. Mangyaring maghanda para sa libing. Siya ay yumuko at lumakad sa gilid. Ito ay parang ang lumang mga Master Sanders ay sinaktan ng kidlat. Siya ay nag-alis at kinuha ang ilang mga hakbang pabalik. Aking mahal. Nancy sobbed bilang siya nanginig ng walang kontrol. Paano ito? Hindi gagawin ito ng Idas. Impossible. Impossible. Isipin ni Daryl. Siya ay dumbstruck at isang malakas na buzz ang napuno ng kanyang mga tainga. Ang kanyang isip ay blanco Dax ay hindi gawin ito at ang puso ng lahat ay nahalo para sa kanya. Samantala, lumakad ang daisi, ang kanyang mga mata ay ganap na pula. Siya ay nanunumpa sa Daryl. Ikaw ay tulad ng basura. Kung hindi para sa iyo, hindi kailanman magiging katulad ito ni Dax. Ang lahat ng iyong kasalanan. Pinatay niya si Daryl. Bago, nasaktan si Dax dahil sa asawa ni Daryl at halos hindi pinagana siya. Ngayon, ang Dax ay malapit ng mamatay dahil sa Daryl. Daryl ay pakiramdam lubos na nagkasala. Hindi niya maibigin ang isang salita habang ang kanyang mga mata ay ang mga dugo mula sa mga luha. Tatay ang tama, ito ay ang lahat ng kanyang kasalanan. Kung hindi para sa kanya, hindi masasaktan ang Dax. Siguro Daryl ay hindi tumugon, daisip patuloy na sumisigaw sa kanya na may mga luha sa kanyang mga mata, ikaw ay isang walang silbi na piraso ng basura. Ang Dax ay nasaktan ng maraming beses dahil sa iyong walang silbi na mga problema. Sa oras na ito, siya ay mamamatay ng lahat dahil sa iyo. Wala kang karapatan na dito. Pumunta ka. Pumunta ka. Ang lahat ng iyong kasalanan. Hindi ka tinatanggap dito. Mawawala. Hindi pa matagal ito ng Daphne. Hindi ba siya nahihiya na nanatili dito para sa matagal na? Gusto ba niyang maging sanhi ng higit pang pinsala sa Dax? Naisip ni Daphne. Ibinaba ni Daryl ang kanyang ulo sa kanyang mga fists na napinsala ng mahigpit na ang kanyang mga kuko ay humahawak sa kanyang laman, bagaman hindi na siya makaramdam ng sakit sa instant na ito. Matunog na halik. Biglang, hindi na matatandaan ng mga lumang Master Sander. Siya ay smack sa dingding at sumigaw, ikaw dalawa, isinara ang iyong mga bibig at lumabas. Alam ng mga lumang Master Sander na kahit na ang Daryl ay may pananagutan para dito, hindi siya dapat blame. Dahil ang Dax ay bata pa, ang mga lumang Master Sanders ay palaging nagtuturo ng ida upang maging isang mahusay at taos-puso kaibigan. Sa makatuwid, ginagawa niya ang tamang bagay. Kahit na hindi niya gagawin ito, hindi bababa sa nakatira siya sa kanyang salita sa mga lumang Master Sanders at sa pamilya. Ang panonood ng mga lumang Master Sanders ay nagagalit, si Daisy at Daphne ay nakasakay kaagad. Sila ay bumaba sa silong, hindi gusto. Ang mga lumang Master Sanders ay may pinakamataas na otoridad sa bahay, kaya't kailangan nilang makinig sa kanya. Gayunpaman, nang lumakad ang dalawang kapatid na babae sa nakalipas na Daryl, tinitingnan nila siya. Samantala, hindi maaaring makatulong ang mga lumang Master Sanders, ngunit hilingin sa doktor muli, Doktor, wala bang paraan upang isave ang aking apo? Siya ay nakaligtas na sinaksak ng 30 beses.
Bakit hindi siya makaligtas sa oras na ito, masyadong? Ang mga lumang Master Sander ay nagtaka. Ang doktor ay pumutok at sumagot sa isang mababang tinig, ang tabak ay ganap na nasira ang kanyang mga baga. Wala nang iba pang magagawa ko. Kahit na ang pinakamahusay na doktor sa mundo ay sasabihin ang parehong. Florian clenched kanyang fists masikip. Ikinalulungkot ko, Grandpa. Hindi ko talaga nais na ihandog ang aking utak ng buto at wala akong ibang pagpipilian. Kung ibibigay ko ang aking buto ng buto ngayon, paano ko hahantong ang pamilya sa hinaharap? Iniisip ni Florian. Lolo. Lolo. Siya ay mahina. Ang Old Master Darby ay hindi tumugon. Dapat siya ay natulog. Nakikita ang walang reaksyon, ang Florian ay nasasabik at kinakabahan. Matapos ay lock ang pinto mula sa loob, lumakad siya sa gilid ng kama. Si Yumi ay nakakuha ng ilang malalim na paghinga bago siya lumakad sa pinto at tumingin sa paligid upang matiyak na walang sinuman ang dumadaan. Kinuha ni Florian ang isang unan at pinindot ito sa mukha ng lumang Master Darby. Energy! Lumang Master Darby nagising ng biglaang. Gayunpaman, siya ay isang ordinaryong tao at walang kapangyarihan upang labanan. Pinipilit ni Florian ang unan sa kanyang mukha ng mas mahirap. Pinahintulutan niya ang lumang guro ng dalubhasa sa damo na walang flinching. Hindi nagtagal, ang lumang Master Darby ay tumigil sa pag-struggling at ang kanyang mga binti ay sumikat. Si Florian ay tumulo sa pawis kapag sa wakas ay inalis niya ang unan. Ang pagmamasid sa kanyang lolo sa kanyang mga mata ay sarhan, siya ay natakot. Yumi, ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Florian ay nakaupo sa upuan na nakikipaglaban sa hininga. Naglakad si Yumi upang matiyak na ang lumang Master Darby ay patay na. Pinabuyog niya ang isang mahabang hininga at inilagay ang unan pabalik. Pagkatapos nito, kinuha niya ang kanyang telepono at tinatawag na Drake. Hindi nagtagal, kinuha ni Drake ang telepono. Tulad ng kung siya ay isang profesional na artista, ang mga luha ng Yumi ay pinagsama ang kanyang mga pisngi ng walang kontrol. Tatay, mayroon akong masamang balita. Namatay si Lolo dahil sa kung ano ang ginawa ni Daryl sa kanya ng mas maaga. Namatay siya dahil sa kanya. Siya ay sobbed. Samantala, sa mga sisidlang Sanders, sinusubukan ng mga pribadong doktor ang kanilang makakaya upang panatilihing buhay ang Dax. Sa labas ng silid, si Daryl ay nakabatay ng pabalik-balik sa kanyang mga mata sa dugo na sinunog ng kanyang puso sa sakit. Sa gilid ay nakatayo na si Nancy, ang mga lumang Master Sander, Daisy at Daphne. Lahat sila ay sabik na naghihintay sa nakalipas na ilang oras. Nang dalhin ni Daryl ang tahanan ng Dax, si Dax ay nasasakop sa dugo. Ang bawat tao ay natatakot at nag-aalala. Ang Sanders Mansion ay patay na tahimik, at ang kapaligiran ay natitira at zombie habang ang lahat ay lubhang nag-aalala tungkol sa buhay ni Dax. Lalo na Daryl. Pinutol niya ang kanyang mga fists at nanalangin sa buong puso niya. Kahit na ang mga pagkakataon ng buhay ng Dax ay slim, naramdaman niya na hindi sinasyang ni Jesus, ang mga Nancy at lumang Master Sanders. Sa partikular, ang mga lumang Master Sanders ay isang pamilya ng tao na palaging nag-iingat ng kanyang salita. Naimpluwensyahan niya ang Dax dahil bata pa siya. Kahit na naging mas impluwensyahan si Nancy matapos mag-asawa kay Dax para sa napakaraming taon. Ngunit ang higit na unawa nila, ang mas nagkasala ay nagdama ng Daryl. Kung hindi para sa kanya, ang Dax ay hindi nasisira ng walang dahilan. Kung talagang namatay si Dax, hindi kailanman patatawarin ni Daryl ang kanyang sarili. Matapos ang isang mahabang pag-aalinlangan, ang pinto ay sa wakas ay binuksan. Lumakad ang doktor na may pagod na pagtingin sa kanyang mukha. Ang lahat ay napapalibutan sa kanya sa isang instant. Doktor, paano ang Dax? Si Daryl ay sumigaw. Ang mga lumang Master Sander ay nagdagdag ng matulin, ang aking apong lalaki, okay. Si Dax ang kanyang apong lalaki lamang. Ang aking apo ay nakaligtas sa huling pagkakataon, kaya dapat niyang mabuhay ang oras na ito, masyadong. Siya ay naisip ng mga lumang Master Sander. Nadama ng doktor ang nagkasala. Siya ay hinirang bilang doktor ng pamilya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi niya maisave ang Dax sa mahalagang sandali na ito. Ang Old Master Darby ay hindi sumuko, kaya nagtanong siya muli, Doktor, paano kung ang hole sa baga ay maaaring mablock?
Gusto ba nito ang aking apo? Pag-block ng butas sa baga. Ang doktor ay itinuturing ito para sa isang sandali at shook kanyang ulo. Ang teoretikong pagsasalita, syempre, ang natitirang master ay maaaring maisave kung ang butas ay na-block. Gayunpaman, ang butas ay malalim at malaki, at sa kasalukuyang medikal na pagsulong, walang paraan na maaari naming i-block ang butas. May malayo. Sinabi ng mga lumang Master Sander, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Mayroong talagang isang bagay na maaaring harangan ang butas. Ano ito? Sumagot si Daryl. Sinabi ng mga lumang Master Sander na may kaguluhan, 10 taon na ang nakalilipas, sa panahon ng unang auction ni Roger, nagbebenta sila ng isang bagay na tinatawag na puso ng Ocean. Ang pil na ito ay maaaring magpagaling sa isang sugat sa isang organ. Puso ng karagatan? Isipin ni Daryl. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang malabong glow ng pag-asa. Samantala, si Nancy ay tumigil sa pag-iyak at tumingin sa Old Master Darby na may pag-asa sa kanyang mga mata. Ang Old Master Darby ay patuloy na nagsasalita, ang puso ng karagatan ay pino ng isang matanda sa pamilya Xiaoyao, 200 taon na ang nakakaraan. Ginawa niya ang healing pill na ito na may 10 natatanging at bihirang kayamanan. Kung ang organ ay nasira, ang pill na ito ay maaaring makatulong sa pagbawi nito. Pagdinig na, Daryl shivered na may kaguluhan. Old Master Sanders, kung saan ang pil na ito ngayon? Ang mga lumang Master Sanders ay tumingin sa kanya na maihalong emosyon. Ang puso ng karagatan ay ibinebenta para sa 10 bilyong dolyar sa pamilya ng Newman mula sa Kyoto. Ang Newman family. Daryl ay nag-shivered ng kaunti at agad na naisip ng Sirs Newman. Samantala, sinalita si Nancy, Lolo, hindi ba ibig sabihin na ang puso ng karagatan ay kasama na ngayon ng pamilya ng Newman? Ang mga lumang Master Sanders ay nakangiti ng labis, mahirap sabihin. Binili nila ito ng 10 taon na ang nakakaraan. Hindi namin alam kung ginamit nila ito o ibinigay ito sa isang tao. Ang mga lumang Master Sanders ay patuloy na may malungkot na tono, kahit na magpadala kami ng isang tao sa Newman na pamilya, maaaring hindi nila nais na makita kami. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang malaki at marangal na pamilya, at wala kami sa paghahambing sa kanila. Gayon din, ang Dax ay may isa pang araw upang mabuhay. Paano tayo dapat humawak ng puso ng karagatan sa isang maikling panahon? Ang mga mata ng lumang mga master ng Sanderder ay naging muli. Gayunpaman, tila dinasya ang Daryl. Hanggat may isang paraan upang isave sa kanya, Dax pa rin ay nagkaroon ng isang pagkakataon upang mabuhay. Ang tunog ng mga yapak ay nagmula sa hagdanan. Si Daisy at Daphne ay dumating muli sa ilang mga kamag-anak na sumusunod sa likod ng mga ito. Ang lahat ng mga ito ay tila napakasama. Si Daisy ay lumakad hanggang sa mga lumang Master Sanders at sinabi sa isang ibinaba na tinig, Grandpa, narito sila upang bisitahin ang Eden. Ang mga kamag-anak ay nodded sa lumang Master Sanders. Si Dax ay ang lahat ng bagay. Ngayon na ang Dax ay nasaktan, walang nagmamahal na magsalita ng isang salita sa harap ng mga lumang Master Sanders sa takot sa kanya. Tulad ng mas maraming tao ang natipon, ang kapaligiran ay naging tenso. Nang makita ni Daisy na si Daryl ay naroon pa rin, siya ay nananahan, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka tinatanggap dito. Pumunta ka. Mag-iwan ngayon. Inutusan niya ang Daryl na may isang disdainful look. Hindi nagawa ni Daryl. Pinabuting niya ang isang hininga at iniwan sa kanyang ulo pababa. Habang lumabas siya sa mga sisidlang Sanders, kinuha niya ang kanyang telepono at tinatawag na Sirs Newman. Habang naghihintay siya sa kanya upang kunin, siya ay sabik na nananalangin sa buong puso niya. Diyos, mangyaring sabihin sa akin ang puso ng karagatan ay parin sa pamilya ng Newman. Hindi maaaring mamatay ang Dax. Hindi niya magagawa. Siya ay nanalangin sa kanyang sarili. Sirs bit ang kanyang mga labi bilang siya naisip tungkol sa Daryl na ginawa sa kanya mapataob. Inanyayahan niya siya sa hapunan ng 2 beses, ngunit laging natagpuan niya ang isang dahilan upang lumabas ito. 2 araw na nakalipas, inanyayahan niya siya sa villa upang pinuhin ang mga tabletas, ngunit tumakas siya sa kalahati sa pamamagitan ng hindi siya isang tao ng kanyang salita. Sinabi ni Sirs kay Evelyn ng wasto, Evelyn, ay off ito. Hindi niya gustong makipag-usap kay Daryl.
Gayunpaman, si Evelyn ay nagising sa kanyang ulo at smirk. Bakit? Tumakbo siya sa ibang araw. Nakipag-usap ako upang malaman kung ano ang dapat niyang sabihin. Sinagot niya ang tawag at inilagay ito sa loudspeaker. Pagkatapos ng pagsagot sa tawag, si Evelyn ay sumigaw, "Bakit ka tumatawag, Dotchebag?" Si Daryl ay paniking habang pawis ang bumaba sa kanyang ulo. Tinanong niya ang magalang, "Maaari ko bang malaman kung ang Miss Newman ay kasama mo?" Tanging ang puso ng karagatan ang maaaring isave ang Dax. Kinailangan niyang makuha ang mga ito kahit na ano ang kinuha nito. Hindi siya narito, sumagot si Evelyn ng walang kamalayan. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit siya tumakas at sa halip ay humingi ng sirs kaagad. Anong isang bastos na lalaki? Sa palagay niya ay makakakuha siya ng mga ito. Pinasisihan ito. Ano ang mali sa babaeng ito ni Evelyn? Iisip ni Daryl. Daryl sighed at patuloy na sabik, "Mangyaring, Evelyn. Kailangan ko talagang makipag-usap sa sirs ng mapilit. Pwede bang ipasa sa kanya ang telepono?" Mapilit? Anong kagyat na bagay ang maiharap niya? Iniisip ni Evelyn. Siya ay nanunuya, kung mayroon kang isang bagay na kagyat, pagkatapos ay dumating sa amin. Nasa Adios Cave kami. Nang hindi na siya hiniling, sinabi ni Evelyn ang tawag. "Evelyn, bakit mo pinahihintulutan siya?" Tinanong ni Sirs ang pagkalito. Siya ay may reputasyon ng pagiging malamig at kaakit-akit sa paaralan, ngunit isang live-in na anak na lalaki sa batas na nilalaro ang kanyang 3 beses sa isang hilera. Ang pag-iisip ng pagtingin sa Daryl ay nagpapanggap ng kanyang pakiramdam na napahiya. Si Evelyn ay nakangiti at nagbigay ng herback sa telepono. "Sirs, alam ko na kinapupuotan mo ang Dutch na ito. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko sa kanya na dumating. Huwag mag-alala. Kapag dumating siya, gagamitin ko siya ng bayad para sa kung ano ang ginawa niya sa iyo." Ang Dutch na ito ay nakawin ang telepono ni Sirs at nakita ako hubad. Kahit na siya ay nagsinungaling sa Sirs at inaangkin na malaman kung paano pinuhin ang mga tabletas. Hindi ko ipaalam sa kanya na makakuha ng malayo sa ibang pagkakataon. Iniisip niya. Pagkalipas ng kalahating oras, ginawa ito ni Daryl sa pasukan ng cave habang siya ay nag-iterdo para sa hangin. Tumingin siya sa tanda at tinitiyak na nasa tamang lugar siya. "Damn! Bakit may napakaririnig na babae?" Inisip niya habang lumalakad siya sa cave at nagulat sa paningin ng Sirs at sa kanyang mga kaibigan. Ang araw ay lumabas at lahat ng mga ito ay may mga damit ng tag-init na binubuo ng mga maikling skirts at masikip shorts. Ito ay lahat ng napakakaakit-akit. Gayunpaman, wala siya sa mood na mahuli ng mga ito. Kinuha niya ang isang malalim na hininga at nagmartsa sa kanila. "Narito, ang tanga ay narito." "Haha! Gusto kong tumawa lamang sa pagtingin sa kanya. Mukhang siya ay pipi." Ang mga kababaihan ay hindi maaaring makatulong ngunit tumawa at giggle habang tinitingnan nila si Daryl. Ang kanilang nakangiting mga mukha ay naging mas mapang-akit kaysa sa mga ito na. Samantala, lumakad si Evelyn patungo sa Daryl matulin. Nang walang anumang babala, pinalitan niya siya sa kanyang pisngi. Ang slap ay naninirahan sa malakas at malulutong na tunog sa cave. Sa isang instant, tumigil ang mga giggle at ang cave ay naging ganap na tahimik. Pinasisihan ito. Ed sisindido sa kanyang sarili. Ang isang nasusunog na sakit ay nagtagal sa kanyang pisngi habang ang Daryl ay gumuho sa Evelyn. "Ano ang ginagawa mo? Damn it! Ano ang mali sa babaeng ito?" Hindi pa ako nagsalita at sinampal niya ako. "Ano para sa?" Iniisip ni Daryl ang pagkagalit. Kung hindi na humahadlang kay Daryl ang pil, hihinto na siya. Si Evelyn ay nanunuya ng walang bahala at tiningnan si Daryl na may disdain o walang partikular na dahilan. "Hindi ko lang gusto ang iyong mukha. May problema ba iyan?" Si Daryl ay nagalit habang tinakpan niya ang kanyang mukha at tumingin ng direkta sa Sirs. "Miss Newman, kailangan ko ng isang kagyat na pabor mula sa iyo. Ang mahalaga sa karamihan ay nag-save ng Dax. Kung ang pag-slap ay nangangahulugang makapag-save ng Edith, hindi siya mag-atubiling na pinsala ng 20 beses." Tila hindi na unperturbed si Sirs. Hindi niya siya pinalaya sa isang sulyap. Siya ay nakaupo lamang sa isang salamin sa kanyang kamay.
Daryl, hindi mo alam kung paano pinuhin ang mga tabletas, kaya tumakbo ka sa gitna nito. Gaano ka nakikipag-usap sa akin ngayon? Sinabi niya, ang kanyang mga pulang labi ay bahagyang naghahatid at ang kanyang tono ay malamig. Bumalik sa Donghai City, isang bagay ay nangyayari sa loob ng Adios Cave. Ito ay isang popular na cave sa lungsod, na kilala sa kanyang eleganteng ambience at fancy decor. Kahit na ang pagkain ay nagkakahalaga ng higit sa alinman sa iba pang mga cave sa bayan, ito ay nanatiling isang paboritong dating lugar para sa mga rich kids. Kahit na ang ibig sabihin ng pagbabayad ng 1,000 dagdag na bucks para sa isang tasa ng kape. Karaniwan, ang cave na ito ay puno ng mga customer, ngunit ito ay hindi karaniwang tahimik ngayon. Lamang ng ilang mga batang babae ang nakaupo sa paligid ng isang table. Bawat isa sa kanila ay napakarilag, at nahuli nila ang mga mata ng sinumang tao na naglagay ng kapuluan sa cave. Si Sir Newman at ang kanyang mga kaibigan ay nagrenta ng buong espasyo para sa kape ngayon. Kahit na nakaupo sa kabilang banda, ang Sirs ay tumayo pa rin bilang pinakanapakarilag. Ngayon, siya ay bihis sa isang pares ng masikip na denim jeans na may top na may isang kape brown jumper. Ang kanyang kumikinang na buhok ay nagpahinga sa kanyang balikat na ginawa siyang tumingin sa sexy at kaakit-akit. Sa tabi niya ay isang babae na may burgundy buhok at siya ay tumingin bilang mabuti bilang Sirs. Ito ay Evelyn Featherstone. Ito ay hindi lamang ang mga kababaihan na nakikipag-chat ng masaya sa loob ng cave. Lubos na nalulugod din ang may-ari. Pagkatapos ng lahat, siya ay binayaran ng mas maraming pera kaysa sa karaniwan niyang ginawa sa isang araw para sa pagpapaalam sa mga kababaihan na mag-book ng kanyang espasyo sa loob ng ilang oras. Si Sirs at ang kanyang mga kaibigan ay mula sa isa sa mga pinakamayamang pamilya. Ito ay may katuturan lamang para sa kanila na magrenta ng mga pampublikong lugar upang maprotektahan ang kanilang privacy. Sirs, paano nag-aaral sa Hexad School? Ang isang kaibigan ni Hers ay nagtanong. Ang paaralan ay tama di. Sumagot si Sirs. Sing-sing. 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 Biglang, ang isang malakas na pagring ay nagmumula sa kanyang telepono. Sir smiled mahina bago makuha ang kanyang telepono, mangyaring excuse me. Gayunpaman, siya ay nanunuya sa paningin ng color G. Ito ay parang isang madilim na ulap na nag-hovered sa kanyang ulo. Ito ay Daryl. Biglang, ang Sirs ay tila na balisa. Ipinangako ni Daryl na pinuhin ang kanyang pil, ngunit tumakas sa gitna nito. Bakit siya tumatawag? Nakita ni Evelyn ang pangalan sa kanyang telepono, at ang kanyang mukha ay adidisman agad bago siya grab ang telepono. Ito ay tumingja na tungkulin. Evelyn jeered. Ang kanilang mga kaibigan ay lumalapit ng may pagkamausisa. Alainan. Sino ang tumatawag sa Sirs? Ito ba ang kanyang kasintahan? Ah! Ikaw ay lihim sa isang relasyon. Ipakita sa amin. Ipakita sa amin. Si Evelyn ay halos nagtapon sa kanilang mga pangungusap. Siya ay nanunuya sa isang disdainful hitsura, isang tao na katulad niya. Kahit na nawala ang lahat ng mga tao sa mundo, hindi pa rin siya tumayo. Kaya, sino ito? Nasasabik silang malaman. Ipinaliwanag ni Evelyn ang paggalit, ito ang basura na si Daryl, na nagsinungaling sa amin na nagsasabi na maaari niyang pinuhin ang mga tabletas, ngunit tumakas mula sa villa sa ibang araw. Oh, siya. Ha! Siya tila kaya pipi. Nakakatawa ito kahit na iniisip niya. Ang lahat ng mga kababaihan ay tumawa, na sumasakop sa kanilang mga bibig sa kanilang mga kamay.